Ito yung ano, ito na yung patalastas. Oh, patalastas kung ano itong concession na ito na pinasok ng San Miguel. Siyempre alam natin ang San Miguel food company, food and beverage company. Nakakain yung negosyo nila. Oh, kinakain. Pero pumasok ito sa negosyo ngayon na simento. Bagay, itong si Ginoong Ramon Ang ay may extensive ang kanyang previous experience sa simento. Kasi binili niya yung shares ni Danding Kuwangko, kaya siya ang naging Chief Executive Officer dahil la majority ng shares of stock ng San Miguel ay nasa grupo niya. Galing yata ito sa business ng ganyang semento. Kaya ngayon parang aktibo siya sa semento. Hindi nakakain, matigas. Okay. So dito sa concession, itong New International Gateway, Bulacan International Airport o New Manila International Airport, pakyaw lahat, pakyaw. Oh, kadalasan no kasi kung ganitong project of this size, of this magnitude, no, mga ganitong kalalaki, halimbawa 750 billion pesos, kadalasan ho yan, ina-undertake ho yan ng isang construction consortium. Meaning, ikaw, ako halimbawa ay AAA contractor. Meron akong mga kapartner sa Japan, may kapartner ako sa France, may kapartner ako sa iba't ibang mga bansa. At pagsasama-samahin namin yung asset namin at yun ang ilalagak namin dyan. Gagawin namin yan. At meron pang mga usapin tulad ng BLT yata yan. BLT. Parang build, lease, and turnover. Yan. Kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, gagawin namin yan, pero uupahan ninyo sa amin yan ng ganito at babayaran ninyo kada taon, may arrangement sila kung magkano ibabayad ng gobyerno, hanggang sa pag nabawi na namin yung aming puhunan, ito turn over namin, ito turnkey na sa inyo yan, kayo na may-ari niyan. Ang suma total, ang essence lamang mo niyan, hindi po yan pinangahawakan o hindi po yan kinakapitalan ng isang kumpanya lamang kasi napakalaki nga naman ng puhunan. No? Pero dito, tingnan nyo itong transaksyon niya. Masyadong enormous. Ang tawag nun, magnanimous. Magnanimous, enormous. Nakalagay, lahat sa San Miguel. San Miguel will undertake the financing, the design, construction, supply, completion, testing, commissioning, and operation and maintenance of the new International Gateway for a concession period of 50 years after the completed construction of its initial phase. Talagang pakyaw, no? Walang iniwan, walang binigay doon sa ibang mga construction companies, maging international companies na mayroong kapasidad. Halimbawa, yung mga contractor na gumawa ng Burj, yung Burj ba yan sa Dubai, yung mga malalaking project sa buong mundo, dapat pinasali yun, no? Dahil sa kanilang kapasidad na punduhan yan. Ayan, napakaganda. Napakaganda. Pero bago yan, ito pala biglang sumingit eh. Ito yung mga projects, no? Na pinangungunahan naman ng mga incheck na hindi nakikinabang ang mga Pilipino. Yan naman ang isang problema dito. Kung saan nanggaling ang pera na to, siguro ito sinasabi ni Presidente Duterte na yung pagpasok ng pera na hindi alam o hindi dadaan sa Communist Party of China o Communist Party ng China nga. At siguro nakapasok na sa bansa through China, sa pamamagitan ng China o binayad ng China, utang ng China, baka binayad. Pero ang package deal, yung mga workers ay mga incheck din. So walang kapakinabangan to. Sasabihin na dumalo yung biyaya, paano dadaloy? Ang kapakinabang natin yun, pag nagamit natin to, paano naman yung iba? No? Na imbes na mag-create ng jobs, wala nang opportunity para dun sa mga workers na kumita ng pera direct from this project. Lahat ng kapakinabangang pinapangako, puro indirect. Pero yung direct na kapakinabangan, wala. Mayroon bang contractor dito na nag-participate ng mga local contractors? I don't know. Di ba?
So ito sa mga disadvantage ng ganyan na yung pakyaw-pakyaw system na dumaan walang bidding o dumaan na ginawa dahil sa isang grant pero yung mga players, yung mga workers tao rin nila. Pagkain, dala-dala galing sa China, lahat. So yan isang disadvantages naman yung mga agreement na yan. So sinita yan ng mga ibang senador, bakit daw pumayag? Sabi naman nung DPWH, yan daw ang nakalagay sa terms of agreement. O kahit ba sabi mong yan na nakalagay sa terms of agreement, kung bawal yan sa batas, dapat hindi yan ang umiral. Kasi bawal yan sa batas. Kayang supplyan ng mga local workers, yung mga ginagawa ng mga inchik na to. Okay. Now, may mga ano naman to, pagdating ng mga Japanese, mamaya na yan. Okay, bago tayo dumako dun sa bago tayo dumako dyan sa Bulacan International Airport, which is na yan na magiging highlight ng ating itong Bulacan International Airport, nagsimula yata yan sa tinatawag na unsolicited proposal. Ibig sabihin, hindi naglabas ang gobyerno ng anumang kalatas o patalastas na nagsasabing invitation to bid, na magsasabing kami ang gobyerno ay nagbabalak na magpagawa ng isang airport at pangalan ay New Manila International Airport of this size, of this magnitude, of this design. Wala. Hindi tulad nung merong invitation to bid, merong mga preliminary announcements na pwede pa nating pag-usapan ito. Wala. Kaya ang terminology ginamit dito is unsolicited proposal. Kung doon sa pelikula pa, siguro, indecent proposal. Aalok ng milyon yung asawa ng may asawa. Indecent proposal. For the sake of conversation lang, tinawag nito na unsolicited proposal. Bukod dun sa Bulacan International Airport, hindi pa natatapos 750 billion. Nang magtatayo ang San Miguel Brewery ng isa sa mga malalaking, ipalagay natin isang pinakamalaki na siguro to sa Visayas, na brewery plant dito sa Iloilo. So nandiyan si Big Man, ito si Big Man, si Drilon. Kahit ganito to, kahit opposition to, may impluwensya to Nandiyan si Drilon. Ito si Governor Arturo Defensor. At ito siyempre si Ramon. Ngayon, nakatanggap na naman daw, meron na naman daw pinorward si Ramon na tinatawag na unsolicited proposal pa kay Gov. Ano yun? Hindi pa tatapos. Ayan yung groundbreaking ceremony nung brewery nila. Nandiyan si Drilon. Meron na naman daw ang unsolicited proposal to build, ito na, Iloilo, Guimaras, Cebu Bridge. Makakabiyahin na papuntang Iloilo, Guimaras, Negros at Cebu. Kitaan nyo naman, galing. Gamit ang bus at kotse. Sino mangunguna? San Miguel na naman. President and COO Ramon Ang has expressed interest in building a bridge that would connect Panay and Guimaras Island. Siyempre, kamakailan merong aksidente sa karagatan ng Iloilo at Guimaras. Very timely nga naman. Pero hindi pa natatapos hindi pa nga nasisimulan yung sa Bulacan International Airport. Gusto na naman niyang gawin itong bridge na to. Magkano involved? Siyempre malaki to dahil dagat ito no? Tatawid ng dagat ito So ibig sabihin, paldo. Salitang paldo. Ibig sabihin, limpak-limpak na salapi. Ito bang project na to masasabi mong kaya? No, kaya ng San Miguel Corporation na i-finance? Sa tingin nyo, kaya ba? May pera nga ba? Kwalipikado nga ba ang San Miguel para gampanan ito? Para katawanin ito? Tataka tayo. Di ba? Kasi mamaya, malalamin natin.
Kaya tumutol itong si Secretary Dominguez. Tumututol. Sabi, parang preposterous idea. Parang hindi katanggap-tanggap o hindi siya makapaniwala na kakayanin ng San Miguel Corporation na i-finance itong Bulacan International Airport. Ito ba Bulacan International Airport pa nga lang pinag-uusapan? What more, kung sasalihan pa niya nitong Iloilo Guimaras Bridge na hindi pa nagsisimula doon sa Bulacan, gusto niya namang simulan dito. Mukhang talagang napakarami mong pera. Ito ay ano yan, iba yan, no? Yan, no? So, bukod pa dyan. Meron pa rin silang humanitarian project. Ayan. Ito yung sanang gagawin naming lugawan ni Ednere. Pero ito siyempre food company. Meron naman silang tinayon na parang pagkakawang gawa. At ito yung food bank. No? Learning facility, first of its kind. Learning facility and food bank sa Tondo sa kaniyang pakikipag-partnership kay Isko Moreno. Ayan. Ang ganda nga naman. Ano? Pero gumagastos din yan. Yung mga kilos, kumbaga, yung mga activities niya, hindi ito nangyari noong ilang years na ba siyang COO ng San Miguel. I think mga mahigit ng 10 taon eh. Mahigit sa 10 taon dahil nasa radyo pa ako noon. Ramon Ang na yan eh, ng San Miguel. Pero yan, ay mga ganyang project. Itong mga ganyitong project, naalala nyo na nagsusulisit ako na kung may project kayo, nagsulisit kami ni Ed, ipahatid nyo lang po, express lang po ninyo yung mga small project, big project. No? Isa sa mga nag-express ng project ay itong mga project na pinakita o pinadama o mga ipinahatid sa atin, yung halimbawa, evacuation center. Ito, meron na pala rito kami dito sa Iloilo, may evacuation center na naitayo. Bago lang, yan, bagong-bago. At syempre itong pakain. Yan. Kumbaga, lugaw nga lang yung amin nakakayanan. Pero sila, syempre, ayan, may mga ganyang aktibidades na parang beyond the norm. Yun. No? Parang hindi yata normal. Kataka-taka. Now, nakuha natin itong itong ating main paksa. Ayan. So ito parang agreement lang ng departamento ng mga malalapit na kaibigan ng Pangulo. Kikita natin dito si Secretary Tugade at pinirmahan na nila itong San Miguel project sa Bulacan na may green light na to start construction. Yan, no? Ito, nakalagay dito, under the agreement, San Miguel will undertake. Nabanggit na natin ito, napag-usapan na natin. So, kumbaga, all-in-one to. Lahat. Ngayon, kung sino makikinabang, nasa kamay na ni Don Ramon. Nasa kamay na ng San Miguel kung paano nila ito i-apportion, kung paano nila ito ibabahagi. Okay, pero sabihin na dumadaloy ng grasya sa kanila, nandoon pa sa kamay nila. Ngayon, lumabas pala na may pag-aagam-agam itong si Secretary Dominguez. Dahil may utang pa itong San Miguel na ilang bilyon na hindi nababayaran pang buwis. Hindi pa nagbabayad ng buwis, tapos mag-undertake na ng ganitong napakalaking project, hindi naman daw kaya ng pananalapi ng San Miguel. Unang-una, itong San Miguel Holdings Corporation, ayon sa SEC, hindi siya papasok dun sa construction kasi consumer products ito eh. Kung isang ordinaryong kumpanya, isang ordinaryong korporasyon, isang ordinaryong construction company, palagay mo ng AAA construction company, hindi ho basta-basta nagagarner o hindi mo basta-bastang makuha. Hindi ka basta-basta makakakuha ng iyong estrelya sa balikat. Kung ikaw AAA, taon ang bibilangin mo, taon na pagpupunyagi na wala kang bahid. Yung mga construction projects mo ay tinupad mo, natapos mo satisfactorily,
Yan, bago ka umangat ang ranggo mo hanggang sa ikaw ay may tuturing ng Class A, Triple A. Pero kung San Miguel Holdings ang nagtatrabaho niyan, wala yung yata dun sa kanilang mandato o dun sa kanilang kategorya na iginawad ng SEC sa kanila. Bakit? Ito nakalagay. San Miguel Holdings Corporation, ang mga paninda ay mga consumer products, produces beverages, poultry, animal feed, meat, flour, and related dairy products. San Miguel Holdings serves customers in the Philippines. Industry is consumer products, sub-industry, beverages. Ngayon, anong ginagawa mo doon sa pag-construct ng airport? Anong ginagawa mo sa pag-construct ng Iloilo Guimaras Bridge? Big question. Yeah. So meaning, ginagamit lang to. Baka para sa akin. Ngayon, tingnan natin. Kaya nga ba? Magkano yung project? 750 yata hanggang 1 point something trillion. It might run up to 1 trillion plus. Yung Bulacan International Airport. Very ambitious. Tatapusin in 2 years time. Palagay mo ng 1 trillion. Ang San Miguel. Magkano ba asset ng San Miguel? Ito. Ang total asset niya ng San Miguel is 1.4 trillion. Palagay mo, ito nakalagay rito is noong 2017 Siyempre nag-appraise na ito, tumaas na ito. Palagay mo ng 1.5 trillion pesos. Pero hindi naman lahat yan ay convertible asset na pwede nilang gamitin para pang-construct dun sa airport. Teka, appreciate natin para ma-appreciate natin. Ayan. Makikita rito na palagay mo na noong 2017 is 1.4 pero 2019 na ngayon palagay na natin 1.5 trillion kasi in millions yan. 1.5 trillion. Hindi naman nangangahulugan na pwede niyang gamitin lahat ng 1.5 trillion yon dahil hindi naman lahat liquid assets yon. Meaning yung pwede niya kagad na gamitin pambili ng mga materyales. Much of the asset ng San Miguel ay nasa stalled asset. Yung bang ginagamit nila para sa sa operations nila. Amounting to 873 billion pesos. Hindi naman nila pwedeng ibenta yan agad-agad. Hindi naman magiging pera agad yan, 875 billion pesos na yan. Ang pwede nilang gamitin, ang tinatawag na inventaryo, yung pwedeng ibenta agad, yung kanilang receivables, yung mga pautang, at yung mga cash and cash equivalents, nasa 500 billion. Palagay mo ng 600 billion pesos. 600 billion pesos. Ngayon, kung sisimulan nila itong project na 750 billion, alangan namang itapon lahat nila yung pera dyan lang sa project na yan. Ay marami namang kakompetensya. Nandiyan naman ang Clark. Ba't hindi nilang gawa ng highway? May highway naman na papuntang Manila. Magkano ba benta ng San Miguel sa loob ng isang taon? Ayon dito sa datos, nasa 826 billion pesos. So kahit alangan namang ilagak yung total na benta o gross sales ng San Miguel doon sa project, malulugi sila. Kasi ang kanilang gross profit bago pa to mag-tax. Yung pinaka grossa nila is 181 billion lamang. At ang net income noong 2016 ay nasa 54 billion. Ito yung pinaka-neto. Ito yung tinubo nila. Net income is 54 billion. Palagay mo ng 60 billion na ngayon. Paano nga naman matutustusan yung project na yan? Parang napakalayo dahil hindi ang sinasabi ng bibig, ang pinapakita ni Ramon ng San Miguel Corporation sa pangunguna ni Ramon
kaya, may pera, malakas ang loob. Oh, kulang pa yan, kulang pa yan. Dagdagan mo pa. Tulay. Gawin natin yan. Magbibigay ako ng hindi pa nasisimulan. Pero ayon doon sa financial statement ninyo, doon sa mga datos, hindi kaya. Di ano ibig sabihin nun? Saan galing yung pera? Di ba? Yan na ngayon ang big question. Ngayon, kung sasabihin natin may dumaloy na, may lumabas na, o may palabas pa, pero palagi ko, lumabas na eh. Otherwise, kung hindi pa lumalabas, hindi magkukumit ito. Anong gagawin nilang excuse kung hindi matutuloy? Hindi naman siguro pwedeng mahiya. Hindi naman pwedeng mapahiya ang isang Ramon Ang sa kaniyang mga pinagsabihan. Lalo't ito ay isang hayag na nakaganapan, no? Naihayag na, well-publicized, nalaman na sa buong mundo. Tapos sa bandang huli, makakancel? Meaning, nandiyan na yung pera. Okay? Now, itong ito isang nakita ko lang to, no? Nung panahon na namimili ng speakership, ito yung kanyang manugang na si Lord Velasco. Meron palang kaya daw minamanok, kaya baka raw ba ang dahilan kung bakit minamanok na maging speaker si Velasco dahil sa 19.8 billion na utang ng isa sa mga subsidiaries ng San Miguel na sinisingil ngayon ni Secretary Dominguez. 19.8 billion. So may sigalot, may problema pa sa buwis, pero gagawa ng Bulacan International Airport. Nagpadala na rin ng indecent ng unsolicited proposal kay Governor Defensor. Ito yung kaganapan ng linggo. Nasa VIP. Ito yung binyag ng anak ni Ginoong Ginoong Ang. Andiyan si Mr. Train, no? Mr. Train. Anggara, ito na si Bangason. Mr. Bangas. Tapos, ayan. Now, ito nakalagay rito, no? Fit for a princess. A princess nga naman kasi. Princess talaga itong anak kasi sabi ni Rafi Tulfo itong next in line sa Malaysian royalty. Itong si Wen. So, fit for a princess, yung anak siguro ng bininyagan, ito yung mga VIP, nasa VIP table. At nilalabas dito, Ang is the biggest donor to a foundation chaired by Velasco's wife when, ito na yung foundation, baka pagdaluyan ito. Bakit? Ito ay nilaunch noong 2016 and supposed to fund charity projects in honor of Duterte's late mother, Soledad Roa Duterte. Baga, itong foundation na ito ay bilang pagpupugay sa ina ng Pangulo na si Soledad Roa Duterte at ang pangalan ng foundation, Pilipinong May Puso Foundation, na pangungunahan ng may bahay ni Congressman Velasco. Kung meron nga namang dadaloy na para sa taong bayan, malamang, malay natin, sa pamamagitan ng foundation na yan, dyan dumaloy kay Pilipinong May Puso Foundation. Okay? So yan yung mga ganyan, abangan natin yan. At meron din akong intelligence report na natanggap na si Manny Pacquiao ay maaring pagdaluyan din at ayun ang kanyang hospital. Abangan nyo po yan. At meron din daw isang artista na inaanak ni Apo Lakay noon. Mukhang bibigyan din. So, insofar as tayo, ng mga Miron, wala. Tatrabahuin ko pa na makabenta kami. Makabenta kami ni Uncle. Yung komisyon ko, babahagi ko sa inyo. Alam niya Uncle yan, sabi ko, makabenta lang ako. Unahin ko yung mga senior citizen na sa akin talaan. Pipiliin natin.
Pero sa tingin nyo kaya, ipamamalita ko? Oh, kailangan ko pa bang ipamalita? Sa kabilang banda, dapat din natin suriin na may dahilan din. Kung may dumaloy ng pera, pinaka-credible person to handle that is somebody who has a stature like Ramon Ang. Sa ngayon, in our time, no? Somebody who has a similar stature. Ewan ko bakit hindi binigyan si Villar, no? Na masasabi nating may pera na at para hindi halata. Alam ba, padaan sa akin. Anton, mag-execute ka ng project. Walang maniniwala. Suspect na ako kagad. At anong mangyayari sa akin? Dudumugin ako. Hindi na ako makakatulog. Kaya may rason din kung bakit dinaan sa San Miguel o idadaan sa San Miguel. Kung ito nga aking hinala, ito, at diyan may pasubali, may disclaimer. Ito'y teorya lamang. May dahilan din. Pero ito nga, nakita, hindi naman sapat. Kung yung San Miguel nga, siyang pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, nasilipan pa. What more pa, yung mga foundation na kailan lang ginawa. What more pa, yung mga foundation na nagsimula sa 1 milyon. Tapos magkakaroon ng bilyon-bilyon agad. Pag nakita, saan galing to? Hindi naman paliwanag. Sabihin, galing kay Apo Lakay. Paano manggagaling kay Apo Lakay? Patayin siya. Mga ganon. Kaya may dahilan din. So, tayo ba'y tatahimik? Tayo ba'y tatanggapin na lamang natin na ganyan yan? At pabayaan natin silang maglaro? Kakatok tayo. Doon sa ang puso mo, ang tama nga na ito, ang puso mo. May puso, Pilipinong May Puso Foundation. Siguro naman, kung gagawin niya mga ganyan, may construction dyan, baka naman sana mataas ang sweldo. O tataasan ang sweldo ng mga kawani o ng mga ordinary construction worker. At nang sa ganun masabi nga na kami ay nabiyayaan ng perang yan. May dahilan din. May punto rin naman na itatago yan dahil ayaw nilang magkagulo. Napagkaguluhan yung pera na yan. Pero kung saan hahantong, kung paano gagamitin, kung yan ba ay makikinabang ang Pilipino para rin sa kanila, para mas yumaman ang kanilang bulsa, hindi pa natin masasabi. Napakaaga pa. Diba? Yan lamang ho, no? Kaya tayo mag-antabay lamang. Kung may lumabas na, duda ko, meron na. At ito ngayon ang mga pangunahing personalidad na ginagamit. Pero hindi ito nakaano sa atin, na hindi nakalusot sa radar natin. Hindi nakalusot sa radar natin. Ito, napakasimpleng gawin. Pwedeng gawin natin yan. Kahit na walang Ramon Ang sa likod natin, pwede naman tayo magpakain. Pero hindi ganyan ka-elaborate. Hindi natin kaya yan. At saka yung mga ganito, baka propaganda spin lang yan. With lang yan, limitado lang to hanggang kailan sila pwedeng magpakain. Somehow na commemorate, na si-celebrate, na ipapakita na ito gumagawa sila ng isang humanitarian project. Kumbaga, naihayag man yan o hindi, may nakikita tayong nangyayari na beyond normal. Sige. So, siguro sapat na yung ating extrapolation tungkol dito sa potensyal na pagdaloy ng pera gamit ang San Miguel Holdings. Dahil ayon sa ating napag-aralan, hindi sapat ang kanilang pananalapi para mag-develop ng Bulacan International Airport. Manapay, dadagdagan pa ng mga indecent proposal, ng mga unsolicited proposal. Okay, sige.